napakatibay po ng paniniwala ng ni Congressman Jinky Luistro, isa sa mga prosecutor dyan sa kaso ni Sara Duterte impeachment case, ano po, na malakas ang ebidensya at dapat daw po'y humarap talaga si Sara Duterte sa trial para madinig ng taong bayan at madinig nila kung ano ang kanyang argumento o kanyang katwiran sa mga na-discovering mga paglabag sa batas. Pakinggan natin ang Congresswoman ng Batangas at prosecutor. As a matter of fact, she did not present her evidence. So we look forward na this time around ay maglalatag ang ating Vice Presidente ng kanyang depensa, ng kanyang ebidensya against the 7 articles of impeachment which are incorporated in the impeachment complaint. Kami po ay interesadong malaman kung anong explanation at ano ang ebidensya ng ating Vice Presidente behind her plea, kung anong mang i-enter niyang plea, or I suppose not guilty. Sa 7 articles of impeachment, kahit isa lang siyang ma-convict, pwede na siyang ma-oust, hindi ba? That is true, Ma'am Ami. Yeah, and no. I have to admit that among the 7 articles, what we believe are really very solid are the first 3. Ano ba yung first 3 articles of impeachment natin? Number 1 is the threat to the life of the President, the First Lady, and the Speaker. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. We consider this as betrayal of public trust, no? Because Filipinos would not want a Vice President who poses a threat to the life of the highest official of the land. And kagaya na ngayon, sinasabi ng maraming prosecutors na kasama ko, habang nadidelay ang impeachment trial, may threat sa buhay ng ating presidente, the highest official of the land. Because of what she manifested during that online conference, no? That is one. At imposible po, na walang nakapanood ng mga kababayan natin dyan. Tingin ko, karamihan, majority ng ating mga kababayan, alam na binantaan ni Sara Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Imposible na wala pong hindi nakakaalam patungkol dito sa pagbabanta na ito. So, ito po, tingin ko, isa sa mga dahilan, kaya si Sara Duterte pumunta ng Supreme Court kasi magpapasaklolo doon at alam niya na napakalakas ng ebidensya. May nagsabi na sa kanya na maaari siyang ma-impeach dahil sa kanyang pagsasalita ng hindi maganda sa isang conference Zoom meeting na yan. So, ginawa mo yan. Sobrang daldal mo. Bunganga ka ng bunganga. When emotions are high, intelligence is low. Pero dito kay Sara Duterte, even the emotions are low, intelligence is still low. The second article of impeachment is the misuse of confidential fund both of the OVP and the DepEd. We have to understand whether it is big or small, confidential fund is part of the public fund. And we should always understand that public office is a public trust. It is our obligation to explain saan napunta ang pera ng taong bayan. Matagal nang inexplain ni Sara Duterte kung saan niya nilustay ang pera ng DepEd, kung saan niya dinala ang pera ng Kabanambayan, at kung sino si Mary Grace Piato, si Kokoy Villamin, si Juan Miguel Uishi, at kung sino-sino pa po na nag-brown out, kung sino-sino pa po na mga kanyang mga alipores na nakatanggap ng pera, kung sino man yung mga tao na yan. Kung matagal niya nang pinaliwanag yan, di sana tapos ng usapan ngayon, di ba? Di sana hindi kasama sa article of impeachment etong paglulustay ng pera. So, napakalaki po ng ebidensya na meron po talagang korupsyon na nangyari sa DepEd noong panahon ng pamumuno ni Sara Duterte. At yan ay dapat na mapatunayan sa impeachment court. Di ba pagkakataon na ni Sarang masagot ito, maipaliwanag niya ang kanyang side. And number 3, of course, is the payola na umikot sa Department of Education. This is an issue of bribery and corruption. And we will recall na during the inquiry in aid of legislation, tatlong officials ng DepEd ang umamin na nakatanggap sila ng payola from DepEd. Pero po nagsasabi na
you cannot be ousted by impeachment for a position na hindi naman impeachable. So, tinatanong nila kung bakit daw kasama yung sa DepEd. It's not because she occupied as a position of department secretary. It's because while being a DepEd secretary, she is also the vice president, a position which is impeachable by way of an impeachment process, no? So, nagkataon na habang sa DepEd secretary ay vice president din siya. Correct. And the only way to oust her is by way of impeachment. I believe that we have basis to include that allegation, that article in our complaint. Naku po, lalo naman diyan sa sinasabi po na bribery o ang pamimigay ng payola nitong si Sara Duterte. Namimigay siya ng mga sobre sa mga tauhan po ng DepEd. Para saan ba yon? Diba? Kasi kung wala kang ginagawang katarantaduhan, kung wala kang ginagawa na matinding korupsyon diyan sa DepEd, bakit mo kailangang mamigay ng pera? Bakit kailangan mo mamigay ng sobre? Diba? So, etong tatlo po na article of impeachment, yung pagbabanta sa Pangulo, yung confidential and intelligence funds ng DepEd, at ito pong kanilang bribery. Bribery nitong si Sara Duterte o pamimigay ng sobre. Lahat po yan ay may mga ebidensya. Tatlo po. Doon po sa Congress hearing ang nagpatunay na may mga sobre. Di ba si Ma'am Gloria nga, may dala-dala pa niya yung sobre na binigay sa kanya. Diba? Dala-dala pa niya yung sobre, pinakita pa niya kung saan nilalagay yung pera at inaabot sa kanya. Kahit yung kanyang assistant, yung kanyang secretary na long hair, nakalimutan ko pangalan, mukhang Chinese, diba? Yan ay umamin din na nakatanggap din siya ng pera mula kay Sara Duterte. So, ito po lahat ay mga matitibay na ebidensya. Etong tatlong to, may mga matitibay na ebidensya para ma-impeach si Sara Duterte. At isa lang po dyan sa 7 articles of impeachment. Kumbaga mahatulan ng guilty si Sara Duterte at makonvict. Siya po ay masisibak sa Office of the Vice President. Congresswoman, sa tingin nyo, yung pinakamatindi raw, tatanong. Of the 7 articles, yung sa grave threats, saka yung dito sa mga confidential funds. Yung sa grave threats, and in fact, nadagdagan ng inciting to sedition, iniimbestigahan na ngayon ng Department of Justice after submission by the National Bureau in-interview si Congressman Luistro. Isasabina niyo po ba yon yung records ng NBI? Yes. We have not discussed that among the prosecution team, pero I just wanted to point out na kung ano man po ginagawa ng NBI, it does not have anything to do with the impeachment process kasi ito po magkaibang nature. Ito pong impeachment process is administrative in nature. Yun naman pong sa NBI, it is criminal in nature. So they can be... Maliwanag yan. So magkaiba. Administrative, pagtanggal. Pag sabing administrative, pag-revoke, pagtanggal sa posisyon ang impeachment. Yun namang sa DOJ, patungong korte, is a criminal issue. Ayan, no? So, tatlo yung binabanggit ni Congressman Luistro, isa sa mga prosecutor. Yung graft and corruption, at saka yung suhulan sa Department of Education. Tatlo nga yung umamin dyan na kakatanggap ng 50,000 each sa loob ng 9 months. At yung grave threat, yung pananakot, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Yung tatlo lang yun. At malinaw, tinanong din sa interview sa kanya, ng media, isa lang ang mapatunayan. Guilty na. Tanggal na si Sara. Yan ang sinasabi. Ay, 7 yan. Tatlo lang ho yung sinasabi yung pinakamatindi. Totoo yan. Pero sa tingin ng ibang mga abogado, lahat ay napakalakas. Lahat napakatindi yung 7 article of impeachment. Pero yung tatlo, totoo yun. Talagang matindi yung tatlo. Ngayon, ang tanong ng isang media, paano, bakit sasali yung DepEd? Siya naman, hindi naman impeachable yung DepEd secretary. Natural. Hindi nga impeachable official yon, pero siya ay Vice President. Huwag natin kalimutan, siya ay Vice President and Secretary ng DepEd. Yung korupsyon nangyari sa DepEd.
May corruption sa DepEd, may corruption sa Office of the Vice President. Iisa yun eh. Iisa ang naghahawak nun eh. Vice President ng bansa. Kaya pasok sa article of impeachment. Ayan po. Matindi. Kaya ulitin ko, nabanggit ko na dati, isa yan sa mga dahilan kung bakit kanilang pinuntahan, tumakbo, naghimingi ng saklolo sa Korte Suprema ang mga abogado ng Team Duterte. Dahil pag natuloy ang trial, talagang lalabas ang lahat ng mga tinatago nila. Hindi pwedeng itago yan. Hindi pwedeng hindi lalabas. Kasi mayroong authority ang impeachment court to summon or i-request ang lahat ng record sa any public office or maging sa privado. Kahit pa mga bangko yan. Hindi pwedeng itago ng mga bangko yung mga bank account ng mga Duterte pag sinomon yan. Pag may order na ilabas. Ganun po. Yan ang ayaw na ayaw nila. Kaya ang last option niya, ayun, manghingi ng TRO. Pero tingnan natin kung ano gagawin ng Supreme Court yan. Malaking problema yan pagka binigay yung TRO. Dahil ang dating yan parang pinakailaman yung exclusive na kapangyarihan ng Senado at Kongreso, ng Philippine Congress sa impeachment process. Ayan po. Talagang kaabang-abang. Ayan, ang sinasabi tuloy ni Prosecutor Luistro. Habang tumatagal ang trial, habang nadidelay itong trial na ito, lalo pang tumitindi ang galit ng tao, ang paniniwala ng tao at ebidensya na hawak nila lalo pang lumalakas dahil punong-puno ng oras at panahon sila para ipaghandaan at kanilang ginagawa na ang lahat ng mga iso. So inuulit natin, doon sa 7 article of impeachment, 3 ang pinakamalakas ang tinuturing ni Luistro. Pero ang sabi ng ibang mga prosecutor, halos lahat malalakas. Betrayal of public trust. So tingnan natin, lahat yan ilalatag eh. Kaya nga sabi ni Luistro, dapat tumarap si Sara Duterte para ating mapakinggan at mapakinggan ng taong bayan ano ang kanyang depensa. Paano niya ipagtanggol itong mga kasong ito? Paano niya ipagtanggol ang mga allegation ito? Kasi kaya kailangan siya maghumarap. Para bang gusto palabasin ni Luistro, kung mga abogado mo lang yan, walang mangyari. Pero ikaw mismo ang paliwanag dahil ikaw yung isinasangkot. Ikaw mismo yung gumawa raw ng mga paglabag, kaya betrayal of public trust. Matindi. Talagang kaabang-abang, parang grabe. Kailan kaya mag-umpisa ito? Escudero, bumigay ka na. Gustong-gusto ng taong bayang malaman kung guilty o not guilty at anong klase ang prosesong gagawin ng paglalatag ng ebidensya at paano i-counter ng Defense Counsel. Kung yung mga gunita, matitindi yung abogado rin nila. Duterte, si Carpio, yung kanyang biyanan, former President Duterte, si Atty. Carpio, yung biyanan ni Sara, si Solis daw yung babae, at saka yung mga Porton. Ayan po yung mga abogado. Yung mga abogado na ERAP dati, si mga Porton eh. Nangyari kay ERAP? Ewan ko. Please like, share, and subscribe. So, yan po yung mga kadahilanan, tingin ko, kung bakit po itong si Sara Duterte na nung una po ay kanyang wine-welcome ang impeachment trial o ang impeachment case laban sa kanya. Dahil sabi nga po niya sa isang interview ay magkakaroon daw po siya ng pagkakataon na makasagot ng maayos at mailalatag din daw po ng mga prosecutor ang kanilang mga ebidensya o ang kanilang mga akusasyon. Di ba? Napakatapang pa ni Sara Duterte nung mga unang bugso ng balita na mayroong impeachment case na paparating para sa kanya o na ipasa na. I think siguro yung isang impeachment case na yon nakaisa na noon nung sa interview na yon. Pero after po ng ilang mga panahon, di ba, bigla na lang itong si Sara Duterte, siya mismo ay lumapit po doon po sa Supreme Court para ipatigil itong impeachment trial laban sa kanya. So medyo mapapaisip tayo na teka, nung una napakatapang nito. Pachil-chill lang, pangiti-ngiti lang, di ba? Ang sabi pa nga niya, mas masakit pa daw sa breakup ng magjowa ang ma-impeach ng Kongreso. Pero, di ba, kung hindi pala masakit sa'yo, ang impeachment, ba't ngayon pinipigilan mo? Ba't ngayon ay pumunta ka ng Supreme Court para ipahinto ang impeachment? Di ba, ibig sabihin, yung mga unang pahayag ni Sara Duterte, yun ay pagbabalat kayo. Pagpapakita
ng katapangan sa mga pinagdaraanan niyang problema. Pero, di ba, after ng ilang buwan, lumabas ang tunay na sitwasyon, ang tunay na nararamdaman. At yan ay ang pagkaduwag sa impeachment trial at natatakot siya na ma-impeach dahil nga po napakatitibay ng mga ebidensya laban sa kanya. Kung maaalala din po ninyo, meron pong ibang pang mga personalidad na pumunta po doon sa Supreme Court para po ipatigil itong sinasabi nga po na impeachment trial. Pero tingin ko malabong mapigilan ang impeachment trial na ito na siyang kagustuhan ng ating mga kababayan. Nasa 70% po ng mga Pilipino ang may gusto na maumpisahan itong impeachment trial na ito'y matuloy. At nasa 80% po ng Kamara de Representante ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte doon po sa Kongreso. Ngayon, nabanggit din po dyan ito pong pagiging DepEd Secretary ni Sara Duterte na hindi daw po impeachable position sa gobyerno. Kung si Sara Duterte ay DepEd Secretary lang, hindi siya Vice Presidente, hindi siya dadaan sa impeachment process. Hindi siya mai-impeach. Bagkus kung sakali na magkaroon po ng problema, magkaroon po ng mga alingas-ngas, mga anomalya habang siya ang DepEd Secretary at hindi siya Vice Presidente, hindi siya umahawak ng opisina ng Vice Presidente, maaaring meron lamang dumulog sa Ombudsman, Sandigan Bayan at mag-file po ng graft and corruption case laban sa kanya. Or pwedeng siya ay sibakin ng Pangulo at palitan po ng ibang katauhan. Di ba? Yun po yung kung siya ay isang DepEd Secretary lamang. Pero kasi at the same time, siya po ay ating Vice Presidente. So kung siya ay Vice Presidente at siya kasabay ng kanyang pagiging Vice Presidente ay ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Di ba? Mas malaki ang grounds nun. Bakit? Para sa akin, pinagkatiwalaan ka na nga ng mga mamamayang Pilipino bilang isang Vice Presidente. Tapos, pinagkatiwalaan ka naman ng iyong Pangulo bilang isang DepEd Secretary. So, dalawang posisyon ang pinagkatiwala sa'yo. Pero ano ginawa ni Sara Duterte? Sinayang niya ang pagkakataon. 'Di ba? Sa halip na ipakita niya na magaling siyang humawak ng ahensya ng DepEd Secretary, ngayon ay nalaman pa natin na kabi-kabila ang mga anomalya noong siya ang DepEd Secretary. Ang mga may kuryente na. Ang mga kaperahan po ng ating DepEd ay hindi po malaman o maipaliwanag ni Sara kung saan po niya ito dinala. At ang mga tao na nakatanggap po nitong confidential or intelligence funds ay hindi rin po maipaliwanag kung sino itong mga taong to. Di ba? Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, hindi niya maipaliwanag. May mga pirma, may mga ebidensya, may mga papeles na nagpapatunay na naibigay na itong perang ito doon sa mga tao na yon. Pero wala pa rin po pagkakakilanlan. So, isa po yan sa mga tingin ko na pinakamalalaking dahilan. Kaya po si Sara Duterte ay pumunta na ng Supreme Court. May nagsabi na sa kanya, Sara Duterte, ikaw ay tagilid sa laban na ito. Bakit? Sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, merong ebidensyang nagsusumigaw. Sa korupsyon, sa DepEd na merong confidential funds at intelligence funds na hindi malaman kung saan po ito nilustay, napakatibay din po ng ebidensya. Pangatlo, nandiyan ang mga ebidensya ng pagbibigay o paglalagay, pag-aabot ng sobre sa mga tauhan po ng DepEd. Bribery po yan.
corruption po yan. Under the table. Diba? Kaya ito po, yung pagpunta niya sa Supreme Court ay pagpapakita na ang dating napakatapang na Sara Duterte pa-chill-chill lang at sinabi nga niya na isang masakit pa daw po sa breakup ng magjowa etong pagkaka-impeach sa kanya ng Kongreso. Minaliit niya, dinownplay niya, pero ngayon pinapatigil niya. So, lumabas ang tunay na sitwasyon, lumabas ang tunay na nararamdaman ng isang Sara Duterte na takot, natatakot, at nakakatakot ang mangyayari sa kanya dahil for the first time in the history of the Philippine Republic, meron pong isang vice-presidente ang matatanggal sa pagka-vice. At babae pa, kauna-unahang babae na may impeach. Kauna-una ang babaeng vice-presidente na may impeach, di ba? Napakaraming first kay Sara Duterte, kauna-una ang presidente, vice-presidente na nagpunta sa isang rally para patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos na kanyang presidente. Di ba? Kauna-unahan 'yun. Tapos kauna-unahan ding vice-presidente na hindi umattend ng SONA. Kauna-unahang vice-presidente na inuuna ang paglalakwatsa kaysa tumulong sa mga nasasalanta ng bagyo. Inuna, panonood daw po ng concert. Diba? Napakaraming first para kay Sara Duterte. So, talagang ito po ay kailangang gawin ng lahat ng kampo ni Sara Duterte. Lahat ng mga pwedeng palusot, lahat ng pwedeng makapagpa-delay, lahat ng pwedeng mga bagay para hindi matuloy itong impeachment trial kasi nga po si Sara Duterte ay nasa bingit ng alanganin at posibleng ma-impeach po talaga dahil po sa tibay ng mga ebidensya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Thank you po sa walang sawang suporta sa amin ni Sir Mike Abe sa mga tropa pips natin dyan. Please support Mike Abe Opinions. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tropa pips natin na nagsasubscribe. 446 ba? 1,000. Salamat po. Di baling mabagal, di baling mahina. Ang importante, paangat. Ang importante, umaangat po tayo at hindi po tayo pababa. Di ba? Maraming salamat po sa inyong suporta. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasa panig kayo ng mundo. Huwag po kayo maniniwala sa fake news. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.